Pumusta ka na lang sa kalaban para Ay, syempre, pupustar talaga ako kay Saul Sanchez. Kilala ko yan. Bakit po malabo po siyang manalo? Dito po muna tayo sa kampo niya. Okay? Sir De Los Santos, hello bro. Ito pong kampo niya, ayon po sa amin pong mga intel na nagsasabi po ng impormasyon sa amin sa kanila, yung pong problema po ng kanyang promoter ni Masayuki Ito, nung na problema dun sa laban niya kay Uguni, yun pa rin po problema nila ngayon. Ano po ba yung problema ni Ito nung nakaraan niyang laban? Sige nga. Ang problema po ni Masayuki Ito, wala po siyang matinong sparring nung nakaraan. Even though nagpalipad ng 2 hapon yung pong Ito nung nakaraang laban kay Uguni, pero kulang pa rin. Ngayon po, ano pong sparring nila? May ideya ba kayo? Hello Sir De Los Santos, shoutout sa iyo brother. Okay? May ideya po ba kayo kung ano ang sparring? Ang sparring niya lang po yung mga 4-rounders yata yun dun sa Animal Resort. Hindi nga marunong pa. Di ba? Wala pa ngang alam na mga veteran moves. Yun lang ang kakasparring mo. Yung Saul Sanchez mga kaibigan, kondisyon. Di ba? Di ba? Hay nako. Mga kaibigan, huwag nyo pong itutulongges ang taong bayan. Di ba ho? Nung nakaraan pong tinulongges nila ang taong bayan, sabi nila papaliparin daw nila ulo ni Uguni. Anong nangyari? Nagkanda ubo-ubo. Mga kaibigan, may hinala po kami sa gagawin nila. Di ba? Diyan additional hello. Ang amin pong hinala sa gagawin nila, mga kaibigan, magtitipid po ng hangin yan. Tama mali. Again, kasi sa mga wala pong alam sa boxing, hindi nyo po makikukuha ang tip-top condition in 1 month. Na alam ng mga boksingero yan na nandito. Lalo na kung lalaban ka ng 10 rounds. Di ba? Mark Joseph Corvera, mas magaling pa sumuntok anak mo SB kaysa sa mga kasparing niya. Exactly, Mark Joseph. Di ba? Di ba? Funny but true. Nakita nyo yung sparring niya? Yung kasparing niya parang mga nahihiya pang sumuntok mga 4-rounder. Di ba tapos dinadramahan nyo, nilalagyan nyo ng mga kung ano-anong mga paawa effect. Sila naman gumagawa ng problema nila. Yun po, uulitin po namin ha, yung pong problema ni Masayuki Ito nung nakaraan, hindi po nila na-solve. Bakit po? Kung nung nakaraan, may mga pinalipad pa silang Japanese sparring partners, ngayon po wala. Ibig pong sabihin, di ba? Mas malala po ngayon. Tama mali? Boss Alan K, hello po. Pag natalo guys, 1 month lang kasi training. Exactly. Yan din yung ginawa nila kay Uguni. 'Di ba? Nung nabugbog nung retired trainer, kasi guys, hindi kami seryoso sa training. 'Di ba ho? A few moments later. So nangyari na nga ang pinakahihintay ng mga boxing fans, ang laban ng ating kababayan na si John Riel Casimero kontra kay Saul Canelo Alvarez, ay Saul Sanchez pala, na ginanap doon sa The Land of the Rising Sun. Ngunit nagkaroon nga ng pangamba ang karamihan dahil sumobra ng timbang itong ating kababayan at dahil dito samot-sari na ang naging reaksyon ng karamihan patungkol sa boksingerong Pinoy na ito, nagkaroon ng pagdududa ang karamihan dahil mapipilitan daw umano at mapipiga ng husto itong Pinoy boxer na magiging dahilan na manghina ito sa oras ng laban at makapal pa na gloves ang ipapagamit sa naturang boksingero. Ngunit kahit ganun pa man, ano pa ng kinahinatnan, ay natuloy pa rin ang laban, at mga Pinoy boxing fans na lumihis ng landas na hindi nagtiwala sa ating kababayan, ay doon nila ibinuhos ang kanilang pusta kay Sanchez dahil nga sa pangyayaring ito kay Casimero dahil pigang-piga daw umano ito sa darating na laban, subalit pinatunayan naman ito ni Casimero na mali ang pag-aakala ng karamihan sa kanya na matanda na ito at mahina na ito. 本日のメインイベントです。スーパーバンタム級の契約から変更されまして128パウンドおよそ 58.0 キロ10回戦に変更されています。さて解説、まずは亀貝さん注目しているところ、ぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい。さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいった、手をついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、
チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いやー、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。まあこの辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますやね。はり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。じゃあここで左のフック。これサンチェス、これ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。左カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。コース一方か。いや返す。いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左に入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますね、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている。今のクリンチャー、サンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。リング上はお祭り騒ぎ。ジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカルノックアウト。いやーまずは岩瀬さん、あっという間に終わってしまいました。そうですね。よろしいでしょうか。昨日ウェイトオーバー、このあたりどんな調整の失敗があったんでしょうか。 Imo hadang ika-istorya sa imong overweight gahapon. You know, that's, you know, my weight, but potential, but hindi na bago sa akin to, dahil hindi ko business yan. Ito yung business ko, yung pag knock-out sa mga kalaban ko. Eh, wala akong pakialam kung overweight ako, kung sakaling championship yun, kung sakaling championship yung laban, pag insayo, pag ano kan talaga, pasikapan ko na makuha ko yung timbang, pero hindi championship to. Kaya may point pa na 123 yung timbang ko, 1 point lang. Dapat okay yun, option yun eh. Kasi hindi championship, pero okay lang. Kinono, ano kiryo de influence yung imuhang pagtimbang karong adlaw? Sobrang ano kasi, last minute na ako, 5 hours na lang yung kain ko. Pagtapos ng timbang, uminom lang ako ng tubig. Wala na, that's it. So, hinintay ko, umising ako ng umaga, alas 10, timbangan na naman. So, yun lang ang kain ko, isang bisis. Tangina. Pero, it's okay lang yan. Makino kara ang imuhang feeling o imuhang condition until sa imuhang pag-fight? I don't think so. Hindi ko alam. Basta yung pinakita ko, mas higit pa doon sa next laban ko. Hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight. Keep me sa akin. Now you know